Kamusta mga kabasketball? Ako nga pala si Larong Pinoy at welcome sa ating sports update kung saan binibigyan natin ng pansin ang pinakabagong kaganapan sa NBA playoffs. Ngayon, pag-uusapan natin ang matinding laban ng Indiana Pacers kontra sa Cleveland Cavaliers. Isang panalong nagdala sa Pacers pabalik sa Eastern Conference Finals. Halina't balikan natin ang highlights, hindi lang basta panalo, ito ay isang deklarasyon na ang Pacers ay tunay na contender ngayong taon. Naganap ang laban nitong Martes ng gabi sa Rocket Arena sa Cleveland. Pressure pack. Pero hindi na tinag ang Indiana Pacers. Sa score na 114-105, tuluyan nilang sinelyuhan ang serye laban sa Cavaliers. 4-1 ang final tally, hindi biro ito dahil home court ng Cavs to, mga kabasketball. Pero tatlong sunod-sunod na panalo sa Cleveland. Grabe! Ibang klase talaga ang composure at grit ng Pacers. Sa bawat quarter, ramdam mo ang determinasyon ng Indiana na tapusin ang serye. Eto na. Walang iba kundi si Tyrese Haliburton ang bida ng gabi. 31 points, 8 assists, 6 rebounds. Pero ang pinaka-crucial, plus 27 sa plus-minus. Ika nga ng mga analyst kung nasa loob si Haliburton, lumalamang ang team, hindi lang sa stats, pati leadership. Siya ang nag-orchestrate ng opensa, siya rin ang nag-angat ng energy ng buong team. Clutch kung clutch, para bang conductor siya ng isang mahusay na orkestra, tahimik pero epektibo. Mga kanbe, hindi lang basta panalo to, history ang ginawa ng Pacers. For the second straight year, balik sila sa Eastern Conference Finals. At ito pa, first time simula 2005 na nanalo sila ng 3 road games sa isang playoff series, kung dati, kinu-question pa kung contender ba talaga sila. Ngayon, sila na ang patunay na kaya nilang makipagsabayan sa elite, malinaw na ang tagumpay nila ay bunga ng dedikasyon, hindi tsamba. Ngayon, silipin natin ang Cavaliers. Grabe rin ang season nila, 64 wins, pangalawa sa kasaysayan ng franchise. Nagsimula pa sila ng season na 15 straight wins. Pero ngayong playoffs, napaaga ang bakasyon, si Donovan Mitchell, kahit injured, lumaro pa rin at nagbuhos ng 35 points. Si Evan Mobley may 24 at 11 rebounds. Pero sa dulo, hindi sapat. Execution ng Pacers ang naging malaking factor. Makikita mong kahit loaded ang Cavs sa talento, kulang sila sa execution sa crucial moments. Abangan! Sino kaya ang susunod na haharapin ng Pacers? Celtics o Knicks? Sa ngayon, 3-1 ang Knicks kontra Boston. Game 5 na sa susunod na gabi, kung Celtics, rematch yan. Dahil sinwip nila ang Pacers last year. Pero kung Knicks, exciting to, dalawang batang teams na parehong gutom sa finals appearance. Mabigat man ang susunod na kalaban, may momentum ngayon ang Indiana. Bakit deserve ng Pacers? Simple. Smart basketball. Pinag-aralan nila bawat matchup. Kapag maliit ang defender, pasok si Siakam sa post kapag transition at mali ang rotation, mabilis silang nagsiset ng screen and roll. Laging handa, laging may sagot, hindi lang talento ang meron sila, meron din silang chemistry, coachability, at hustle. Ito ang basketball na hindi lang galing sa skills, kundi sa talino sa laro. Kaya naman, saludo. Kaya mga kabasketball, malinaw na malinaw, handang-handa ang Indiana Pacers. Mentally, physically, emotionally, sila ang team to watch. Si Haliburton, Siakam, buong rotation, lahat may ambag, abangan natin kung dadalhin ng Pacers ang momentum na ito hanggang NBA Finals. Kaya kung gusto mo pa ng ganitong sports updates, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share sa kapwa mo fans. Ako si Larong Pinoy at ito ang ating sports kwentuhan. Hanggang sa susunod, stay passionate, kabasketball.